Hello, hello mga mi. Part 2 ng chismis. This is your mommy chair, always ready to share. So sa mga hindi updated, sa mga hindi nakakaalam, nurse po talaga ako na naging stay-at-home mom. Victims of love daw yun. Uy, mommy chair, hindi ah. So, ayun, next time ko na lang i-chismis yung sarili ko. So, dahil nga stay-at-home mom tayo, means, si daddy lang talaga nag-work sa amin, family of 5. Tapos ako, paupo-upo lang sa bahay, ganun. Tigilan nyo nakakaisip na walang ambag sa buhay yung mga stay-at-home mom. Dahil di nyo alam ang hirap. Uy, mami chair, nagdadrama ka na. What? Anyway, ayun nga, may nakilala si daddy habang nagtatrabaho. Tapos, inofferan siya ng position sa company niya. Ang ganda ng offer. So, okay naman kami sa work ni daddy. Pero, syempre, dahil nga may dumating na ganon, yung hindi mo naman hinanap, bigla na lang lumapit sa'yo, tapos inofferan ka ng ganito, ganyan. Syempre, pag uwi na daddy, binanggit niya sa akin. So, pinag-usapan namin. Tapos, ayun, in-interview siya. Na second interview. Hanggang sa nagkasundo sila sa offer, kaya nag-resign si daddy. Sa totoo lang, very promising kasi talaga yung offer. And very positive kaming mag-asawa sa naging decision namin. And iniisip talaga namin na blessing yun. Little did we know na meron palang plot twist. Na blessing pa rin naman siya, pero in a different way. Na magiging lesson pala siya na forever naming matatandaan. Ay, chair, walang forever. Binago talaga kami ng sitwasyon na yun. Pagka-join kasi ni daddy, okay naman ang lahat. Then, 1 month passed. Then, second month niya, parang nagbabago yung amo niya. Until nakikita ko na hindi na talaga nagiging okay ang lahat. And dahil probationary siya at may mga plans kami umuwi, ang dami naming discussions every day. Then, pinag-uusapan namin kung nagkamali ba kami sa decision namin. Hindi siya lang ang nag-decide. Kaya mabigat para sa amin yung sitwasyon kasi nga kaming 4, dependents kami ni daddy. So that means, kung mawalan siya ng work at mawalan siya ng visa, susunod kaming lahat. Kaya nung na-terminate si daddy, sinabihan na lang siya na hindi mo na ika-cancel yung visa niya so we can push through our vacation. Para sa amin, blessing pa rin yun ni Lord. Kahit may saltik yung amo niya, I think it's the grace of God that intervened. Tapos ayun, after ng flight namin, nasa Pinas na kami, Monday, hindi na pinapasok si daddy. Sayang no, nagsabay-sabay na lang sana kaming umuwi. Kaya nung pagdating namin sa Pinas, hindi talaga ako nagpo-post habang wala si daddy kasi everyday may bagong ganap, may bagong update si daddy sa amin and sobrang kinakabahan na. Totoo lang. So kapag ganun yung nararamdaman natin, pray lang tayo. Hindi tayo pababayaan ni Lord. At never naman talaga niya tayong pinabayaan, diba? Ayun, pagdating namin ng Pampanga, nagpahinga lang kami ng konti. Yes! At kinagabihan ay surprise bridal shower na ng aming bunso. Diba? Ang arte-arte niya, tingnan niyo. Actually, sa pag-uwi namin, siya talaga yung pinakamasaya. Everyday din kami magka-chat and everyday din may update ako sa kanya. Tapos sasabihin niya, okay lang ate, kahit hindi kayo makauwi, naiintindihan ko naman. Siyempre, alam ko naman na maiintindihan niya. Pero siyempre, sino ba naman yung ate na gustuhin na wala sa kasal, diba? Lalo na 1 year before the wedding date. Sinabi niya na talaga siyempre, sa amin. As OFW, kailangan talagang paghandaan yun, diba? So, iniwan na muna namin yung mga nagba-bridal shower kasi nga may mga kids kami. Dinala muna namin sila sa Dia Town, sa may Clark. Nasaktuhan namin na nandun si Pakpak Boom at saka si Ate Jessie. Isa sila sa mga Kapampangan vlogger na fina-follow ko. Hinayaan muna namin maglaro yung mga magpipinsan. Kompleto din talaga kaming magkakapatid that night. Dumating yung kapatid kong doktor with his family. I love you. Thank you, I love you too. Right decision talaga na umuwi kami kasi nakapag-spend time din yung mga apo with their lolos and lolas. This is something na maaalala din talaga ng mga bata. And babaunin nila pagbalik namin ng Dubai. One thing I admire din sa asawa ko. Huy, asawa! Kasi madali namang sabihin na wag na lang tayo. Pero siya pa talaga yung nagpupush sa akin na ituloy namin yung bakasyon. And gusto din talaga niya na nandun kami sa kasal ni Rosette at ni Dexter. Kasi kung sinabi niya na wag na kaming uuwi, hindi ko na din talaga ipipilit. Pero dahil alam niya kung gaano ka-importante yun, kaya support talaga siya. Thank 100%. You Lord kasi sinuwerte tayo sa asawa. Yes! Also, thank you for Rosette and Dexter for making this vacation possible. Ganun naman talaga sa pamilya nagtutulungan. Lagi natin tatandaan, blessing ni Lord ang family. Ayun ang kwento, kahit hindi mo tinanong. Salamat sa pakikinig.